Can I offer you any hot drink? Tea? Coffee? Hot chocolate? Alok ni Sapphire para marahil ilayo ang atensyon niya sa kasungitan ni James. Hot tea will do. I'll be back in a jiffy. Anito. Saka nagpunta sa kusina. Pagbalik ay may dala na itong tasa ng umuusok na tsaa. Pagod na pagod ka siguro sa biyahe. Nilagyan niya ang asukal ang tsaa at agad na sumimsim niyon. Sobra! Nerve-wracking nga ang biyahe papunta rito. Tapos pagdating ko pa, umulan. Saka ako pa pagsarhan ng pinto. Huwag mo na lang pansinin ng kapatid ko, Jenna. Masungit lang talaga ang lalaking yon most of the time. Daig pa ang naglilihi. Na-curious siya sa dahilan ng kasungitan ni James. Pero itinikom na lang niya ang bibig. Naroon siya para makaiwas sa chismis at hindi para sumagap ng chismis. Thanks for the hot tea, Ania. Tumayo na siya. Mabuti pa'y pumunta na ako sa bahay sa kabila. Sobra-sobra ng pag-aabalang ginawa ko. Oh, it is nothing. Sasamahan na kita sa kabila so I can also give you a tour around the house. Thank you. Pasasalamat niya. Binitbit na niya ang kanyang bagahe. Tipikal na American log house ang bahay na tinungo nila. Kahoy ng pino ang mga dingding at sahig. May fireplace din sa sala. Moderno ang mga kagamitan doon. Sa palagay niya, makakatagal siya ng pagbabakasyon doon. Kompleto ang gamit dito sa bahay. Sa itaas ay may 4 na kwarto. Ito ang susi sa guest room, Anito. Iniabot nito sa kanya ang bungkos ng mga susi. Maayos din ang heating system and the hot shower is working. Nakahinga siya ng maluwag. Ibig sabihin ay hindi niya kailangang magpakulo ng tubig bago maligo. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang sa akin. Lagi namang may tao sa bahay namin, sabi nito. Kung busy ako sa studio ko, James will assist you anytime. Hindi naman siya masyadong busy. Ayoko nang mag-abala pa, Sapphire. But thanks for the offer. Bisita ka rito, hindi ka nakakaabala. Nang magpaalam ito ay nasolo na niya ang bahay. Hindi maiwasang bumalik ang isip niya sa masungit na si James. Hindi nga raw siya reporter, pero isa naman daw makulit na fan. Sumimangot siya. Mukha mo, fan ka dyan. Well, I get news for you, Michael James Lizardo. Nawala na sa iyo ang #1 fan mo. Ayoko na sa'yo. That bath was heaven, and this is heaven, ani Jenna, habang nakaupo sa tabi ng bintana at pinanonood ang pagbaba ng mga ulap. Nakaligo na siya at nilalabanan ng lamig sa pamamagitan ng pag-inom ng mainit na tsaa. Kompleto ang supply ng pagkain sa cabinet. Wala nga lang fresh na gulay at karne. Pero madali na lang yung bilhin pagpunta niya sa palengke. Hindi niya inakalang makakapag-relax siya ng todo. Na mag-e-enjoy siya kahit sa simpleng panunood lang ng mga ulap. Nagulat siya nang may kumatok sa pinto. Sandali! Sigaw niya at nagmamadaling binuksan ang pinto. Hi! Nakangiting bati ni James sa kanya. Pwedeng pumasok? Nagkibit balikat siya. Sure! Pumasok ito, ngunit nananatili lang malapit sa pinto. Hindi na sambako lang mukha nito ng mga sandaling iyon. Mukha na itong maamong tupa. I just want to apologize for the way I treated you a while ago. Hindi kita dapat pinagsarhan ng pinto at itinaboy. Kahit na isa akong reporter? Tumango ito. I'm not really rude. Wala akong excuse sa ginawa ko. So please accept my sincerest apologies and have dinner with me. Dinner? Ulit niya. Umawang mga bibig pagkatapos. Yes, dinner. Sure, sagot agad niya. Baka mamaya ay sapian na naman ito ng kasungitan at bawiin ang alok. Lihim na nasiyahan ang kalooban niya. Unang araw pa lang, may nagyaya na sa kanyang mag-dinner. At celebrity pa. Kung iba siguro ito, baka tanggihan niya.
But how could she resist Michael James Lizardo? Bahagyang ngumiti ito. I'll see you at 6. Hindi pa rin siya makapaniwala nang isara ang pinto. Michael James Lizardo had just invited her for dinner. A dinner date. Daig pa niyang teenager na excited sa fans day ng paborito niyang celebrity. Naglaho na rin ang masamang impression niya rito. Nagkulong agad siya sa kwarto at naghanap ng babagay na damit para sa dinner nila mamaya. Pero, laking dismaya niya nang wala siyang mapili. Ang lahat ng eleganteng damit niya ay iniwan niya sa Maynila. At saka, sino bang magsusot ng gown sa bundok? I hate you, ate! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may gwapo at sikat palang kapitbahay si Kuya Roy rito? Sana napaghandaan ko ang pagkikita namin. Sa kanya na-realize kung bakit napagkamalan siyang reporter ni James. Mukha nga naman siyang starstruck fan sa reaksyon niya kanina. Pero ano ang magagawa niya kung crush na crush niya ito mula noong teenager pa lang siya? Kahit nanligaw siguro to sa kanya, ang 10 Iniego ay makikita niya si James. Mas pipiliin pa rin niya si James. Then, I will act like a lady from now on. Pangako niya sa sarili. Sisiguruhin niya na magugustuhan siya ni James. Thank you for accepting our invitation, sabi ni Sapphire nang nakadulog na sila sa mesa ng gabing iyon. Ang akala ni Jenna ay sila lang ni James ang magdi-dinner. Simple lang ang makeup niya. Pink na long sleeve blouse at jeans lang ang suot niya. Pero tiniyak niyang mapapansin ang kagandahan niya. Ang akala niya ay masusolo niya ito pero hindi pala. Kasama nila sa dinner date ang ate nito. May chaperon. Nag-abala pa kayo and thanks for the veggie salad. Paborito ko ito, sabi niya. Inabot niya ang salad bowl. Ngunit, inunahan siya ni James. Ito pa mismo ang nagsali ng salad sa plato niya. Noon niya naisip na minsan ay hindi siya pinagsilbihan ni Iniego. Laging may katulong o waiter na mauutusan nito para asikasuhin siya. Ultimo pagsasali ng tubig sa baso. Pareho kaming vegetarian ni ate. Bihira lang kaming kumakain ng karne. Paliwanag ni James. Fish ang source of protein namin, but it's expensive here. Kaya pala well-proportioned ang katawan mo. Hindi niya maiwasang komento. Magkakasundo pala sila pagdating sa pagkain. So, what are your plans? Anong gusto mong puntahan dito sa Sagada? Tanong ni Sapphire. May mga bar ba rito? Iyon lang ang naiisip niyang paglibangan habang naroon siya. Walang bar dito, sagot ni James. Hindi iyon advisable dahil 9 o'clock pa lang ay sarado na ang mga establishments dito. 9 o'clock? Bulalas niya. Nagsisimula pa lang ang buhay niya ng ganoong oras. Paano siya mabubuhay kung alas 9 pa lang ay tulog na ang buong bayan? Actually, mas prepared ko sa room ko magstay. Mas gusto kong mag-relax at umisip ng ideas para sa next fashion show ko. Sagada is a very attractive place. It has lots to offer, pagmamalaki ni Sapphire. I am an artist too. I'm sure may i-inspire ka kapag namasyal ka. Kahit nga maglakad-lakad ka lang, marami ka nang makikita. At marami ring gwapo rito, mapa-foreigners at locals. Tumutok ang paningin niya kay James. May punto si Sapphire. Hindi pa nga siya nakakalayo ay may nakita na siyang attractive guy. Iyon ba ang dahilan kung bakit mas gusto mo rito kaysa sa syudad, James? Tanong niya. Mas gusto yata niyang titigan na lang ito maghapon. Tiyak na hindi siya magsasawa. Mas nakaka-relax dito. Sabi nito, saka sumubo ng salad. Kaya kahit sa Amerika ako ay pinanganak at lumaki, mas gusto ko pa ring manirahan dito. Kung gusto mong mamasyal, pwede kang samahan ni James. Sabi agad ni Sapphire. Alam niya ang magagandang lugar dito at kaibigan niya ang mga tourist guides. Ako? Sasamahan ko siya? Gulat na sabi ni James.
Oo, iyon naman ang dapat, hindi ba? Mariing sabi ni Sapphire. Baka busy si James, hindi na niya ako kailangang samahan. Aniya at pilit na ngumiti kahit nagngingit-ngit siya. Bakit parang napipilitan lang ito? Ayaw ba nito sa company niya? Maganda naman siya. Eh, hindi. Hindi naman ako busy. Maagap na sabi ni James. Sasamahan kita. Lumuwang ang ngiti ni Sapphire. From now on, he will be your personal tourist guide and he will make sure you enjoy your stay here. Nakadama siya ng munting tagumpay at nginitian si James. Kung ito ang lagi niyang makakasama, kahit pailaglag siya sa bulkan kasama ito, ay okay lang sa kanya. Napakaganda ng araw na iyon. Nagising si Jenna sa huni ng ibon at malamig na panahon. Nang dumungaw siya sa bintana, ay bumuglaw sa kanya ang magandang tanawin. Ang sinag ng araw na bahagyang lumalagos sa makakapal na pine trees at ang unti-unting pagkahawi ng fog. Nakarinig siya ng malakas na pagbagsak ng kahoy sa lupa. Nang tumingin siya sa kabilang bakuran, ay nakita niya si James. Nakatalikod ito sa kanya. Babatiin sana niya ito, ngunit nabitin ang good morning niya sa kanyang lalamunan. Nakaawang ang bibig niya habang pinapanood ito na nagsisibak ng kahoy. Tumigil ito sa ginagawa at hinubad ang suot na t-shirt nito. Sakay sinampay iyon sa kahoy na upuan sa di kalayuan. Nangingintab ang malapad na balikat nito sa sinag ng araw. Hindi rin niya maiwasang sundan ng tingin ang naggagalawang kalamnan nito nang magpatuloy ito sa ginagawa. Kahit hindi ito naglalaro ng taekwondo, alaga pa rin ito ang katawan. Marahil ay naramdaman nito na may nagmamasi dito. Ibinaba nito ang palakol at lumingon sa direksyon niya. Naputol ang pangangarap niya ng gising. Nakangiting kinawayan niya ito. Good morning, James! Tinanguan siya nito. Good morning, kapagkuhan ay ipinagpatuloy na nito ang ginagawa. Parang dinidiscourage siya nito na kausapin ito. Napabuntong hininga siya sa panghihinayang. Wala na siyang pagkakataon na pagmasdan ito nang hindi nahahalatang pinagnanasaan niya ito kung hindi niya ito kakausapin. Nagtungo na lang siya sa banyo upang maligo. Nagbihis siya ng jogging suit. Magja-jogging na lang siya. Nakasalubong niya paglabas si Sapphire. May dala itong canvas at iba pang gamit sa pagpipinta. Good morning, Sapphire. Good morning, Jenna. Nakangiting bati rin dito. Nag-breakfast ka na ba? Hindi pa. Magja-jogging lang ako para makita ko na rin ang paligid. Ikaw, saan ka magpipinta? Sa falls. Gusto mo bang sumama sa akin? Nilingon niya ang trail na papunta sa falls. May katarikan iyon. Kailangan pa yatang dumaan sa mga pilapil ng rice terraces. Hindi pa siya handa sa ganoong klase ng adventure. Next time na lang siguro, saka ayaw kung maabala ka sa pagpipinta. A distraction is the last thing an artist needs. Kung magja-jogging ka, magpasama ka na lang kay James. Nilingon niya si James na abala pa rin sa pagsisibak ng kahoy. Huminga siya ng malalim at nangingiting bumaling kay Sapphire. Wag na lang, busy pa siya. Ayoko namang abalahin siya sa trabaho niya. Pero Jenna, see you around, aniya at tumakbo sa direksyon patungo sa main road. Hindi na niya pinatapos si Sapphire sa sasabihin nito. Hindi pwedeng maghapon niyang pagpapantasyahan si James. But damn, he get the best body she had ever seen. At kung magja-jogging siya na kasama ito, mas gusto niyang makita ito ng half naked. Pero ayaw naman niyang makita ito ng iba sa ganoong ayos. Tiyak na magsiselos siya at wala siyang karapatang magselos. Kailan pa ba siya naging possessive? Kung kay Inigo nga na may mga sensitibong eksena sa kalab team nito noon ay hindi siya nagselos. Bakit siya magsiselos kay James na hindi naman niya boyfriend? Marahil ay nababaliw na siya. Binigyan niya ng
Huling sulyap si James at ipinagpatuloy ng pagtakbo. You are just a dream, James. But who knows? Maybe you're what I need to get over my past. Ang sarap talaga neto. Usal ni Jenna nang matikman ang cream tart. Sabado noon, kaya market day. Maraming paninda at mga kubol sa palengke sa tabing daan. Namili siya ng mga gulay na iluluto niya para sa tanghalian nang mapansin niya ang tindahan ng mga kakanin. Nang malaman niyang may cream tart ay tumikim siya. Napansin kasi niya na maraming bumibili niyon. Hindi nga siya nagkamali, masarap yun. Nagja-jogging lang siya kanina. Hindi niya napuntahan ang daan patungo sa mismong poblasyon ng Sagada dahil bumaba agad siya sa bukong bago pa makarating doon. Naaliw siya sa mga pine trees na nadadaanan niya habang naglalakad habang makita niya ang mga kubol. Ang akala pa nga niya noong una ay may tiyanggeroon pero iyon na pala ang palengke. Miss, lagi bang may ganito rito? Tanong niya. Saka muling sumubo ng tart. Tuwing Sabado lang ang market day, pero araw-araw naman ako nagtitinda rito. Gusto mo pa? Alok nito. Tumango siya. Ibalot mo na lahat, miss. Gusto kong kainin lahat yan at gusto ko pa uli bukas. Pwede na ba yung merienda sa akin o kaya breakfast? Kung gusto mo, i-deliver ko na lang sa iyo bukas. Saan ka ba tumutuloy? Sa Bukong. Kapatid ako ni Jimara, iyong girlfriend ni Roy. Iyong apo ni Lola Ines. Hindi ba papunta sila sa Amerika? Oo, at dahil nagbabakasyon ako, doon muna ako tumuloy. Paliwanag niya. Nakita mo na ba si James Lizardo? Iyong taekwondo champion? Siyang sikat sa amin dito. Oo naman, aniya. Napatigil siya sa pagsubo ng tart. Matagal na ba siyang nandito? Alam mo ba kung bakit siya nag-quit samantalang maganda naman ang career niya sa Manila at sa abroad? Tumango ito at bahagyang inilapit ang mukha sa kanya. Hindi mo ba kasi naitatanong? Hindi naman siya ganyan dati. Pero nang dahil kay Joanna, kumunot ang noo niya. Joanna? Sino kaya ang Joanna na yun? Hindi naman yun nababanggit sa mga balita tungkol kay James. Bagaman may mga balita na may non-celebrity girlfriend ito. Si Joanna kaya yun? Tanong ng isip niya. Ate Wilma, may lemon tart ka ba ngayon? Naparalisa ang buong katawan niya nang marinig ang boses ni James. Speak of the devil and the devil will come. Kanina lang ay pinag-uusapan pa nila ni Wilma ang interesanting buhay ng binata. Nasa likuran agad niya ito ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon. Nangangamba siya na baka narinig nito ang pagtatanong niya kay Wilma tungkol dito. Ngumiti siya ng pilit at saka kinawayan nito. Hello, James! Bahagyang dumilim ang mukha nito. Jenna, nandito ka lang pala. Bakit umalis ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin ni hindi kita napansing umalis? Busy kasi, aniya. Lalo pang tumindi ang kaba niya nang mapansing napakalapit nila sa isa't isa. Pagkatapos ay naalala niyang itsura nito habang nagsisibak ng kahoy kanina. Kahit nakasuot na ito ng plain white t-shirt at bagong paligo, hindi pa rin nawawala ang imahe nito sa isip niya. Wala akong lemon tart ngayon, James, ani Wilma, na pumukaw sa naglalakbay na diwa niya at sa pagkakahinang ng mga mata nila ni James. Ano ang tindan mo? Tanong ni James na nagsimulang magbuklat sa Tupperware. Cream tart. Bigyan mo ako ng 5, sabi ni James. Ubus na, nabili na niya. Itinuro siya ni Wilma. Ipinabalot ko na lahat. Gusto mo share pa tayo? Alok niya kay James. Umiling ito. Kumuha ito ng panyo at pinunasan ang gilid ng labi niya. Wag na, mukhang sa iyo lang kulang pa yan. Napasinghap siya dahil sa ginawa nito. Sweet din pala ito. Sinasabi mo bang matakaw ako? Pero kasabay niyon ay nahiya rin siya. Ni hindi man lang niya napansin na may cream pala sa gilid ng labi niya.
Tuloy, inakala nito na matakaw siya. May sinabi ba akong matakaw ka? Umiling-iling na tanong nito. Teka, Ate Wilma, bakit hindi mo sinabi sa akin na gumagawa ka rin pala ng lemon tart? Gusto ko rin nun. Dalan mo ako ng isang kahon bukas, aniya sa tindera. At kapag sinabi ko bang gumagawa rin sila ng lemon pie o order ka rin? Ani James. Wow, lemon pie! Dalan mo rin ako bukas, isang buo. Parang batang sabi niya sa sobrang excitement. Dalhin mo lahat bukas ng umaga ha? Kung wala ka nang bibilhin, umalis na tayo, sabi ni James. Inakay na siya nito palayo. Baka masira ang diet mo kapag nagtagal pa tayo rito. Anong diet? Tanong niya. Kumuha siya ng panibagong cream tart sa kahon. I thought you're health conscious na bawat intake mong pagkain, binibilang mo ang calorie content. Alam mo ba kung gaano karaming carbohydrates at calories ang nasa tart na kinakain mo ngayon? Tumawa siya ng mahina. So, dahil sa diet na yan, I miss eating a lot of good stuff. I think a little of this won't hurt me. A little, huh? Tiningnan nito ang kahon na hawak niya. Actually, I want to share it with you and Sapphire. Kinuha nito ang plastic bag na hawak niya. Pwede bang malaman kung ano-ano ang pinagbibili mo? Mostly vegetables, sagot niya. Binuklat nito ang bag at may inilabas na papel. And a map. Para hindi ako maligaw sakaling gusto ko mag-stroll. Nakisilip siya sa mapa. We are at the market in front of the municipal hall. Tinuro niya ang marka ng palengke sa mapa. And that's the church. Gusto mo bang pumunta roon? Nakita ko na yon, but I want to go to the open field beside it. The softball ground, pagtatama nito. Anong gagawin mo roon? I just want to look at the pine trees and the view. Mukhang maganda kasi ang view mula roon. Okay lang? Sure. Gusto mo? Alok niya rito ng cream tart. Patungo na sila sa softball field. Sa'yo na lang, o order na lang ako kay Ate Wilma bukas. Namayani ang katahimikan sa pagitan nila habang tahimik na pinagmamasdan niya ang magandang view. Nakita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa malayo. Bigla ay bumalik sa isip niya ang maraming tanong tungkol dito. James, pwede bang magtanong? Maya-maya ay pukaw niya sa pananahimik nito. Nagkibit balikat ito. Basta kaya kong sagutin. Bakit basta ka na lang nawala noon? Hindi ba maganda pa ang career mo? You have a sports program. And you represent the country to international competitions. Masyado ka pang bata para mag-quit, hindi ba? Pinagsalikop nito ang mga kamay at nanatiling tuwid ang tingin. I suddenly feel tired. Since I was 10, sa taekwondo na umiikot ang buhay ko. I've been competing since then, trying to prove to the world I am the best. One day I woke up and it lost its meaning. Tinapos ko lang ang kontrata ko sa sports program at inayos ang iba ko pang kompromiso. Saka ako nagpahinga. But the press are still all over you. Nananahimik na nga ako. Pilit pa rin nila akong ginugulo. Sino nga pala si Joanna? Shit! Galit na bulalas nito. Nagulat siya nang iangat nito ang kamay. Napapikit siya. Sasaktan ba siya nito? Nagkamali yata siya ng tanong. Kung bakit kasi nagtatanong siya nang hindi man lang nag-iisip. Ano ba ang problema nito kay Joanna? Niloko ba ito? Ipinagpapalit sa ibang lalaki? Hinintay niyang dumapo ang kamay nito sa anumang bahagi ng katawan niya. Pero hindi iyon dumating. Nang dumilat siya ay nakaangat pa rin ang kamay nito. Ilang pulgada mula sa mukha niya. Nagulat siya nang makita itong may sapo-sapong bola ng softball. Kuya, pasensya na po. Hinging paumanhin ng isang dalagita na tumatakbo palapit sa kanila. Hindi po ba kayo tinamaan? Muntik lang tamaan itong kasama ko, sabi ni James. Inihagis nito ang bola pabalik sa dalagita. Sorry po, miss.
anang dalagita sa kanya na bahagya pang yumuko. Tulala pa rin siya kahit nang makaalis ang dalagita. Napapitlag siya nang haplusin ni James ang pisngi niya. "Are you okay?" tanong nito. Tumango siya. Oo, hindi naman ako tinamaan. Ganoon lang talaga kapag softball. Napalakas siguro ang paghagis nila sa bola. "Ang palad mo!" Bulalas niya at dali-daling hinawakan ang kamay nito. "Hindi ka pa nasaktan? Sinalo mo ang bola. Hindi ba matigas yon?" "Kaya ko naman." Ipinakita nito ang palad. "See? I'm okay." Umabrisyete siya rito at bahagyang humilig sa balikat nito. "You are my hero! Kung hindi dahil sa iyo, baka distorted ng mukha ko ngayon. Siguro nakukuha mo yan dahil sa galing mo sa martial arts. Lagi ka kasing nagpa-practice." Nawala ang ngiti sa mga labi nito. Kapag kuwan ay bahagyang lumayo ito sa kanya. "Matagal na akong hindi nagpa-practice ng taekwondo. 1 year na." "Ha? Bakit?" Malungkot na tumingala ito. "Mabuti pa, bumalik na tayo. Baka abutan pa tayo ng ulan." "Ulan? Hindi ba maaraw naman kanina?" Napatingala rin siya sa kalangitan. Nagulat siya na makitang tila bumigat ang mga ulap at anumang sandali ay maaaring bumagsak ang ulan. Pilit siyang umagapay sa mabilis na paglalakad nito. Malungkot ang mga mata nito at mukhang wala itong balak na kausapin siya. Sa isang iglap ay nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Parang naging mailap ito. Animo ay langit ito na pinagdamutan ng sikat ng araw at nalambungan ng makapal na ulap. Lalong dumami ang tanong sa isip niya tungkol dito. Bakit tumigil ito sa pagtataekwondo? Sa palagay niya ay may mas madalim pang dahilan. At hindi pa rin nasasagot ang tanong niya kung sino si Joanna.